kung hindi nyo nalalaman yan, napabaya kayo niyan. Kung every weekend pala may ganyan, kasi hindi mo alam, sa area mo of operations, there's something wrong with your management. No? Yan ang tunay na problema. Yung LTO, walang kaalam-alam. Yung mga ignoranting mga tatanga-tangang LTO dyan sa area. Responsibilidad nyo yan eh. Responsibilidad na siguraduhin na ang mga binigyan nyo na lisensya ay sumusunod sa batas. Responsibilidad nyo yan. Kaya nga po kayo Land Transportation Office. Kaya nga kayo Department of Transportation, mga inutil. Dahil sa inyo marami nang namatay. Dahil tatanga-tanga po kayo. Dahil dahil po kayo ay mga tamad. 'Di ba? Yan ang katotohanan eh. Kung bantayan nyo yan. Pag may nakita kayo tandaan ninyo, ang lisensya po ay pribilehiyo lang yan na ibinigay sa atin. So kung meron kayo nakita dyan, na alam nyo na laging tanggalan nyo ng lisensya. Kung walang lisensya, tanggalan ninyo ng ORCR. I-impound nyo. Yan ang problema sa inyo LTO eh. Magre-react lang kayo pag marami nang namatay. Pag nagte-trending na, pag hindi pa nag-trending, wala kayong gagawin. Banat ba? Ano ba yung sinasabi mong yan? Masyado ka naman galit na galit. Hindi ho kasi meron nag-ala Superman ho dyan eh. Diyan sa Marilaki may nag-ala Superman. Hindi ho naman first time yan eh. Alam na ho ng kalakar. Kaya nga ang daming mga dyan eh. Mga kamote vloggers dyan eh. Oo. Alam nyo ba na ang daming kamote vloggers dyan? Ano ang kanilang binablog? Yung mga sumisemplang. Di ba? Tuwang-tuwa sila sumisemplang. Pinagkakakitaan nila yung mga animal na sumisemplang. Di ba? Yan ang trabaho niya mga yan. Pagkakitaan yung mga tanga. Di ba? Tas don't tell me, hindi nyo alam, LTO? Kalat na kalat yan sa Facebook, sa social media, sa YouTube. Ano mga pinanunood nyo? Ornhub? O kaya yung Orn? Ornhub mo o yung Orn ang pinapanood nyo? Hindi nyo alam na meron nagbabanking dyan? Hindi nyo alam na may nagsusuperman dyan sa Marilaki? Ano kayo? Ha? Iimbestigahan din ng Land Transportation Office o LTO kung mayroong kapabayaan ang kanilang mga district office. Oo, sigurado. Pabaya yung district office. Alam mo, mag-resign na kayo. Alam mo kung nangyari ito sa Japan, sigurado ko yung pinuno nila, yung nangyari ito, LTO rin ang pangalan. Yung mismong chief ng LTO, sigurado ako nag-resign na. Hindi walang biro. Sigurado ako nag-resign na yung kung sakasakali nangyari ito sa Japan. Bakit? Ito kasalanan, alam nyo, kasalanan ito ng mga tao, number one, ng mga rider na talagang kamote. Kasalanan din ito ng mga tumatambay dyan. Kasi kung wala naman tumatambay dyan, wala magpapasikat dyan. Sige, sabihin na natin meron pa rin kahit walang tumambay dyan. Sige. Pangatlo, kasalanan din yan ng mga opisyal dyan. Di ba kaya nga tayo nagre-rehistro, nagbabayad kasi para sila ang mag-maintain ng ating mga motorista, mapa four wheel o di kaya mapa motor. Anong ginagawa nila? Inantay muna nila may mag-superman dyan? Mga gago pala talaga kayo eh. Dapat mag-resign na kayo kasi hindi nyo ginagampanan ng trabaho ninyo. Paano nakakaroon ng mga lisensya ito mga kamote na to? Sasabihin nyo ba, wala naman silang lisensya. Bakit nakakatakbo yan sa karsada? Huwag nyong palusot na walang lisensya yang kaya hindi nyo hinuhuli, wala kayong maano. Bakit nakakatakbo yan sa karsada ng walang lisensya? Bakit magkakaroon sila ng ORCR? Di ba? Hindi nyo tinitingnan, nakamote sila. Motor pa lang, malalaman mo na kung kamote. Pag nakasadsad. Pag nakababa na baba, alam mo na kagad ng mga kamote. Di ba? Bakit kanyo? Kasi, alam mo, ang vehicle o ang motorcycle, meron niyang
physics behind. Physics talaga? Hindi, meron yan. Yung pagkagawa, pagkakurba, yung taas ng gulong. Taas ng gulong na ito lumilipat. Hindi, yung, di ba, yung kasi may mga, naka-lowered. Meron yan eh. Hindi pwede yan. Kaya pagka binago na, minodify na yan, mahihirapan na yung motor. Lalo na kung underbone. Okay? Hindi ko inaapi yung mga underbone ha. Pero alam naman po natin na hindi po yan pang karera. Bakit to kanyo? Marami sa mga underbone walang ABS. Di ba? Pag walang ABS, walang probinsyano. Hindi ABS-CBN. ABS, ibig sabihin basta yung anti-brake system, yung gano'n-gano'n. Hindi ko alam kung anong tawag doon eh. Tama ba ako, anti-brake? Basta walang ABS, walang traction control. Ibig sabihin, they are not supposed to do such things. Diba? Kasi nga, pag biglang preno niyan, pipitik yan. Biglang gaganon yan. Oh. Hindi siya naka-equip para kumarera. Aside from hindi siya equip para mga rera, hindi ho karerahan yan. Hindi ho yan racetrack. So hindi rin equip yung lugar. 'Di ba? Yung mga dumadaang tao, sasakyan, hindi rin ho handa. Kaya nagkakagulatan dyan eh. Kaya nga sabi ko nga ho sa inyo, 'di ba? Dapat bitay ho yung mga kasi alam mo, okay lang sana kung mamamatay kayo lang eh. Para mabawasan ng mga kamote riders. Hindi ako sa totoo lang. Kung kayo lang mamamatay, ayayin ko pa kayong magmarilaki araw-araw para mabawasan na kayo sa karsada. Sa totoo lang, pero hindi ho di ba? Hindi. At saka una, alam mo na nga marami dyan. Bakit di kayo magtayo ng police station mismo dyan sa harap? Lagay nyo si Marbil dyan, di ba? Tsaka si Torre. May hawak-hawak na masinggan. Di ba si Torre nung lumusob sa kay OJC, may daladalang mahaba? O, papwestuhin mo dyan si Torre, di ba? Solve ang problema. Tama, mali. Tingnan ko lang kung sakasakali. O. Di ba? O, ano pa? Ang dami-dami pwede kayo maglagay ng istasyon dyan. O. Bakit wala? Alam nyo nang dyan ng mga kamote, dyan na tumira yung mga yan eh. Kaugnay ng aksidente sa Marilake na ikinasawi ng isang rider noong nakaraang linggo. Ayon kay Sabi ko nga, kung okay lang talaga, kung mamamatay, yung kamote lang nandadamay pa kayo eh. LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, kung linggo-linggong may mga pagtitipon ng motorsiklong nagkakarera sa Devil's Corner at Manukan sa Tanay Rizal, dapat ay matagal na itong ipinatigil at mahigpit ang ginagawang pagbabantay sa lugar. Ayon kay Asek Mendoza, wala umanong nakakarating sa kanya na ulat hinggil sa ganitong aktibidad. Kailangan pa talaga may mag-ulat sa ento. Kaya nakaupo ka lang sa opisina, nag-aantay ka ng report sa mga tauhan mo. Hindi ka hands-on. Lumayas ka dyan. Wala ka palang alam. Lumayas ka. Layas! Lumayas ka kung wala kang alam. Magantay ka lang sa opisina mo. Kukuya-kuya-kuy ka dyan. Ang bihirang dahilan yan. Eye-opener rin po sa akin, no? I'm not familiar itong mga every weekend na pala ginagawa to, no? Ano ba yan? No wonder. Walang ginagawa yung mga tauhan mo. Wala ka kasing alam. Di ba, ang laki ng problema natin. Wala ka palang alam. Yun ang dahilan mo. Hindi mo alam. Hindi ka hands-on. Sabi ko nga sa inyo it's all over social media. Yang mga bengkininam dyan sa sa Marilake. Bakit to kanyo? Putya, ang daming mga dyan mga mukhang perang mga vlogger dyan na pinagkakwartahan ng ang kamatayan ng ibang tao Sorry ako, ito lang masasabi ko, wala ka sa katinuang isip. Kung isa kang vlogger at tuwan-tuwa kang may nadidisgrasya, tangina mamatay ka na rin.
Dapat sa'yo talaga madisgrasya. Hindi, sige nga ho, tanungin ko kayo. Sinong taong matino na tuwang-tuwa pag may nadidisgrasya? Sige nga po, ako nagtatanong lang ha. Ako nagtatanong lang naman. Sinong taong matinong pag-iisip na, ay, kontento, maganda to. Uy, tuwan-tuwa pa sila pag kami nag-o-overshoot. Walang taong matinong ganun. Mukhang pera yun. Asahan mo yun. Hindi dapat. Dapat maging advokasya yun na patinuin ng mga tao dyan. Hindi yung tuwan-tuwa pa kayo. Dami ko nakikita, tuwan-tuwa pa sila pag nakakakuha siya. Trending pare yung kuha ko dito sa TikTok, mga tarantado pala talaga kayo eh. Tuwan-tuwa. Kaya tuloy yung mga iba dyan, pasikat. Tuwan-tuwa rin sila. Pare, trending ako, sumemplang ako. Gago. Gago! Di ba? Anak kayo ng weteng, So that's why we're instructing all district officers. Wala naman kasi report, no? Yung kasalanan pa pala ninyo, wala daw kayong report. Yung mga tauhan mo, sisihin mo. Grabing kapalpakan ng LTO to, ha? Grabe itong chip ninyo sa LTO, ha? Mantakin mo, kayo pa ang sisisihin nyo. Wala kasi kayo report, eh. Kung ganyan naman pala gagawin ninyo, kukuya-kuy lang kayo sa opisina. Mabuti pang umalis na lang kayo dyan. Buti pang lumayas na lang kayo. Palitan na lang ng may hands-on. Ilagay nyo dyan si Busita. Hindi Sabi ko nga sa inyo, pagdating sa advokasya sa mga riders, ako, honestly, bilib ako sa ginagawa ni Busita. Honestly, bilib ako sa ginagawa ni Busita. Basta yung advocacy niya, mag-focus siya dun sa advocacy niya sa mga riders, saludo ako sa kanya. Walang biro, saludo ako sa kanya kung ipo-focus niya yun, kung papaano mahuli ang mga kamote at tatanga-tangang traffic enforcer. Saludo ako sa iyo, Busita. Pagka sa mga senador, sa pag naging senador ka, yan ang i-focus mo. Tapos yung mga rider na kamote, alam ko hindi mo naman kinukonsinte, saludo rin ako sa iyo. Di ba? Kaya nga, maganda, diyan ka ilagay. Hindi, walang biro hindi ko naman ayaw siyang tumakbong senador. Pero ganun dapat Ang tunay na LTO chief, dapat hands-on. Bumababa ho sa ground. Hindi yung nakukuya-kuy lang sa loob ng opisina. Mag-aantay ng report. Tapos pag may nadisgrasya, may nagpabaya, sisisihin mo lang yung tauhan mo. Di ba? Sayang naman yung binabayad sa'yo. Sayang naman po yung binabayad sa'yo kung kukuya-kuy ka lang dyan. Palitan nyo na lang. Ako na. Yung dapat yung mga district offices namin ang naka-tune in sa ground. You report it up to us, no? Once Kasalanan nyo. Sinisi pa kayo ngayon ng LTO chief. Ang galing mo rin, kuya? Ang galing mo rin. strike policy ang administrative sanction na pwedeng ipataw sa kanilang mga opisyal na nagpapabaya. Samantala, mahigpit ng binabantayan ng Highway Patrol Group ang area kung saan nasawi ang isang vlogger na nag-ala Superman noong nakaraang linggo. Ito yung tinatawag na manukan dito sa Cuyambay, Tanay, Rizal. Dito nakuwanan yung viral na video kung saan yung... Tuan. Dahil may nadisgrasya, may namatay, ayan na, pakita na sila. Nagpakita na yung mga tao dyan, yung mga traffic enforcer, HPG, nagpakita na sila. Inantay muna nila may madisgrasya at mag-trending. Kasi sa totoo lang, ang dami nadidisgrasya dyan. Every week, mula nang na-create yan. Dati kasi maliit yan eh. Hindi dati naikwento sa akin, may kakilala tayo dyan, maliit daw yan. Nung lumaki na, nagsimula na yung mga ganyan-ganyan. At ang dami nang namatay dyan. Hindi na nga ho dapat Devil's Corner yan eh. Dapat dyan, Kamotes Corner. Kasi kasi may Potatoes Corner tayo. Dapat may Kamotes Corner din. Tama, mali. O, di ba?
Kaya nga ako, sabi ko nga sa inyo, gusto ko magtayo ng ano dyan, puninarya eh. Oh, para diretso na. Pag namatay na, diretso mo na sa punerarya, tapos doon na lang sila kukunin ng kanilang mga mahal sa buhay. Ganun. Diba? Oh. Huwag na kayo mag-alala. Naka-imbalsa mo na to. Diretso na. Para mabilis na. Anyway, ang bilis naman nila magpatakbo. Diretso na nakatin sa punerarya, tapos diretso libing na o kaya cremate na. Ang rider ay nag-ala Superman na pose. Sa ngayon, meron nang isinasagawang inspection dito yung Highway Patrol Group kung saan tinitignan nila yung mga rehistro ng motorsiklo at yung driver's license ng mga rider. Para sa ilang rider, dapat talaga na mas paigtingin pa ang pagbabantay sa Marilake dahil nga sa pagkakaroon ng karera at iba pang mga nagpapasikat na gumagawa ng iba't ibang stunt. Hulihin nyo na rin yung mga vlogger dyan. Kasi kung hindi naman sa mga vlogger na yan, naengganyo yung mga tarantadong nag-ano dyan eh. Hindi ko nga maintindihan. Ano ba yan? Dyan ba kayo nagde-date? Dyan kayo Ewan, eto ha. Ayoko talagang kasi sasabihin ng iba, may nangyari na nga disgrasya, inaano mo pa. Hindi. Hindi. Hindi ko nga maintindihan. Alam nyo ba, doon sa dulo na yon, marami nag-overshoot dyan. Marami talaga nadidisgrasya dyan. Kung may utak ka, kung meron lang naman, di ba? Kung meron lang naman, kung meron ka lang ha, alam mong laging may nag-overshoot dyan, dyan ka pa uupo. Hindi ko mag-gets eh. Sinong taong nasa tamang kaisipan na alam mong laging meron nag-overshoot doon, na alam mo, sabi na nag-overshoot, sumusobra sa kabila. Alam mo marami na didisgrasya dyan at lumalagpas at dumire-diretso sa mga bangin. Doon ka pa pipwesto. Doon ka pa uupo. Sana tuloy-tuloy na para yung mga... Tingnan mo, anong sinasabi ng mga rider? Sana tuloy-tuloy na. Kasi hindi na, pakitang tao na naman yan eh. Sawa na kami sa ganyan. Pag may nahuli, pakitang tao. Di ba? Sawa na kami dyan. Susunod pa na, para hindi sila makahanap ng na pagkakataon na bumalik na lang dito ng para mas makabahan na rin sila na magpasikat dito sa sa Marilake. Minsan, pag wala nga bantay, gano'n nangyari. Minsan nga, makita mo naman yung mga umarorot, mga bumabangking, gano'n. Kaya nagkaroon ng mga aksidente. Samantala, bukod sa HPG, may deployment din ng mga tanod ang lokal na pamahalaan ng baras sa Hindi ko nga maintindihan eh. Hindi nyo nga kailangan. Sa totoo lang, hindi nyo naman kailangan yan. Lagyan nyo lang ng hams. Lagyan mo ng hams yan. Tantarin mo ng hams yung corner. Ang liit-liit niyang corner na yan eh. Ano ibig sabihin na maliit? Kasi ang mga tarantadong nagbe-banking na yan, doon lang naman yung sa paga doon eh. Devil's Corner at saka doon sa, ano ba yun, yung kinain ng manok. Ganon eh. Tantarin mo, dalawa dito, bago lumiko. Tingnan ko kung makabanking pa sila. Di ba? Oh, sabi nung iba, kasi daw tinatanggal daw yung hams. O di, butasin nyo na lang. Hindi, ko sabi kasi tinatanggal din nila yung hams, binabakbak din nila sa madaling araw yan. Ganun ba? E di butasin nyo na lang, lagyan nyo ng uka pa ilalim. Lagyan nyo ng sinkhole. Lagyan mo ng ganun yan. Yung, instead na hams, hukaya mo ng ganun. Kahit maliit lang eh. Kasi hindi ka na makakabanking kahit maliit lang na lubak. Talagang sesemplang ka na. So, hindi mo na gagawin. Alam mo na sesemplang ka pag bumanking ka eh. Kahit maliit lang, to the point na hindi kailangan tumigil ng mga kotse, mga sasakyan. Maliit lang. Maliit lang na kapiraso lang siguro. As in, kapiraso lang kahit ganito lang kalaki yan. Ito yung mouse, di ba? Kahit ganyan lang kapiraso, pahabang ganun, no? O tapos, nakauka lang yan. Magkakasunod, mga tigda dalawa dito. Wala nang magbabanking dyan. Kaya na gamitin nyo na may utak nyo. Puro kasi kayo kuya-kuy sa opisina ninyo eh.
Meron pa ako napanood sa isang news, pati daw yung yung suggestion ng mayor, babaan natin ang speed limit dito. Kahit ibaba mo speed limit dyan, sa tingin mo, hindi magbabanking yung mga ulul na yan? Gar. Ayon kay Mayor Wilfredo Robles, pinag-aaralan na nila ngayon na ibaba ang speed limit sa Marilaki. Sir naman, gumamit naman kayo minsan ng Kahit ibaba mo yan, sa tingin mo titigil yan dyan? Pag walang pulis dyan, kahit ibaba mo yan, sir naman nakakairita ka. Minsan talaga nakakairita yung mga binoboto natin eh. Ay na, tanggalan mo ng pulis yan, tanggalan mo ng traffic enforcer yan, sa tingin mo susunod sa yan? Yung mga big bike nga eh. Sinabi ng ganito lang speed limit, lumilipad pa rin sa SLEX, saka NLEX eh. Oy, dada, sabi sa'yo, wag kang ganun. Gago! Di ba? Ang lagay mo yung mga tauhan mong kukuya-kuya-kuy din. Yung mga traffic enforcer mo dyan. Maglagay ka dyan araw-araw. Oh. Yung bumbero mo, lagay mo dyan. Bumbero? Bakit na ganun bumbero? Para pag may mabilis, sprayan sila ganun Pag mabilis, nakaporma lang sila. Pag may mabilis na babanking, sprayan ng malakas. O kaya araw-araw, basahin nyo yan. Tingnan ko lang kung may magbanking pa dyan, kung basa yan. Kaya na kanilang nasasakupan. Mabibilis ang mga patakbo na dito dahil napakaganda nga ng ating lugar na ito. Ayun, yun lang pala gusto yung sabihin, maganda daw yung lugar nila. Marilaki. Ang limit ng speed limit nila ang ginagawa dito. Sobrang bilis na. Nakita niyo yun? Nakita niyo yun? Pinapara na nito, nagbukang tanga. Ang kamote, hindi mo mapapatigil yan sa pamamagitan ng pagsabi ng speed limit. Sir, tingnan mo lantaran tingnan niyo to ha. Ayan, habang sa likod, tingnan niyo yung sa likod. Ayun babaeng enforcer, babae ba yun? Tingnan niyo ha. May mabilis, pinapara niya, dire-diretso lang. Maganda nga ng ating lugar na ito, Marilaki. Ayan na. Ayan limit ng speed limit. Wala kaming pakialam, ulul kayo, sabi ng mga... Kita nyo yun? Nakita nyo? Speed limit pa, sir. Mayor, speed limit pa. Maganda nga ng ating lugar na ito, Marilaki. Ang ayan, limit ng speed limit wala kaming pakialam. Sobrang bilis talaga. Kasi pagkaganda wala akong pakialam. Banking nila. Na kasi, boto kayo ng boto eh. Mawalang galang na po, Mayor. Hindi ho effective yung speed limit. Harangan nyo na lang ng troso ng Tuwa, feel na feel nila. Nilinaw ng LTO na hindi naman ipinagbabawal ang pagtitipon ng mga motorsiklo sa gilid ng pampublikong kalsada. Ngunit kapag meron ng karera at may gumagawa na ng stunt, pwede na itong i-consider ang reckless driving kung saan pwedeng hulihin ang mga rider at organizer nito upang mapatawan ng parusa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Grabe. Siyempre, trending, kaya kailangan pasikat sila. Ganyan ang ating gobyerno ngayon, 'di ba? Mga pasikat pag kami nag-trending sa social media. Antayin munang may mamatay at mag-trending bago kikilos. Ano to? Underpaid? O baka naman talagang walang kwenta yung pinuno nyo sa PNP?